Okay? So, continuation siya ng ating practice problems, guys, for resonance. Okay? So, may mga problems na naman tayo na bigay last meeting. So, inyong namnamin, okay? Inyong i-absorb yung concept. Again, concept yung kailangang aralin, hindi yung aking basta lang diniscuss, okay? So, kung yung process, pwede nyo namang gamitin yon as the guide, pero mas mabilis kasing mamamaster yung isang topic kapag concept yung inyong aaralin. Okay? So, try natin tong problem na to. So, impedances, Z2 and Z3 in parallel are in series with the impedance Z1 across a 100 volts 50 Hertz AC supply. Z1 equals to 6.25 plus J1.25. Z2 equals to 5 plus J0 ohm. And Z3 is equals to 5 minus JXC ohm. So determine the value of capacitance of XC such that the total current of the circuit will be in phase with the total voltage. When is the current when is then the circuit current and power? Okay? So kung hindi natin alam yung concept ng resonance, hindi natin masasabi na itong problem is at resonance. Di ba? By properties of series resonance, sinasabi na yung ating total current of the circuit will be in phase with the total voltage. Okay? So ito yung ating keyword na kailangan tandaan. So kapag total current is in phase with the total voltage, so ibig sabihin yung power factor natin is 1. And alam naman natin at resonance, power factor is 1. Okay? Kaya itong problem natin guys is at resonance. Okay, so drawing natin yung circuit. So Z2 and Z3 nakaparallel sa Z1. Z2 and Z3 nakaparallel. Yung combination nakaseries sa C1. Okay, so lagay natin. Yan. So ito si Z1, ito si Z2, and Z3. So the circuit is connected across 100 volts, 50 Hertz supply. Ayan. So clear ba guys? Sorry muna. Clear yung presentation? Yes po. Okay. So ayan, so from this, so ang ating concept na kailangang tandaan is kapag nagkuha ko ng total impedance dito, dapat ang makompute ko is purely resistive. Okay? Kasi hindi natin makukompute si power kapag hindi natin na-compute yung total impedance. So given naman yung mga value ng ating impedances, so Z2, Z3 nakaparallel. Okay? So lagay natin yung combination ng dalawa. So Z2 parallel sa Z3. Okay? So from this, so Z2 natin is 5 plus J0. O 5 na lang kasi J0 naman siya, di ba? So 5 na lang. So parallel sa 5 minus J XC. Okay? So from this, anong gagamitin natin na formula? Okay? Kapag dito guys, meron tayong unknown variable sa isang impedance, ang gamitin na lang natin na formula for parallel combination is yung product divided by the summation. Di ba ang ginagawa natin kapag let's say Z2 para sa Z3, ito is simply Z2 inverse plus Z3 inverse, then yung ating combination inverse. Ito kasi is equivalent sa so Z2 multiplied by Z3 divided by Z2 plus Z3. Okay, so tatandaan kapag meron tayong unknown variable do sa impedance, gagamitin na lang natin itong product over the summation. Okay, so try natin kasi parallel combination pa din naman yan. Okay, so we have Z2, so which is 5 multiplied by Z3. So we have 5 minus J XC divided by the total. So we have 5 plus 5 minus J XC. Okay, so ito yung magiging parallel combination. Then may nakaseries tayong Z1 which is yung 6.25 plus J 1.25. So ibig sabihin yung magiging total impedance natin will be, so ito, mag-a-add na lang ako ng 6.25 plus J 1.25. Okay? So ito yung magiging equation natin ng impedance, guys.
So dito, kailangan natin siyang masimplify. Okay? So kasi, dapat yung magiging total impedance natin na makukuha is purely resistive. Wala tayong J dapat dyan. Okay? Simplify natin itong equation. So we have, so akin nang i-distribute. So we have 25 minus J 5XC. So divided by 10 minus J XC. Okay, so plus 6.25 plus J 1.25. Okay, so dito parang nakikita ko medyo mahaba-haba yung magiging computation natin. And dapat dito guys, medyo familiar kayo sa mga properties sa algebra. Okay, so kailangan natin i-arrange yung ating impedance into resistance and reactance. So dito kasi, hindi pa siya naka-arrange, di ba? And also, ang problema natin dito, meron tayong complex numbers sa denominator. Okay? So, paano natin matatanggal yung complex numbers o yung ating imaginary number sa denominator? Okay? So dito, gagamit din tayo for sure ng conjugate. Okay? So, from this, so simplify muna natin. Okay? So, we have, so para makompute natin yung LCD niya, so we have, so 10 minus J XC, so 25 minus J5 XC, so plus, so i-multiply natin to dito, di ba? So plus 10 minus J XC multiply by 6.25 plus J 1.25. Okay, para magkaroon tayo ng common denominator. Okay, so from this, sisimplify pa natin yan. And also, kailangan matanggal natin itong imaginary sa denominator. Okay, so kung sisimplify muna natin yung numerator, so we have 25 minus J5 XC. So dito, lagyan natin ng, ano ba to? FOIL method. So plus, so 10 times 6.25, so we have 62.5 plus, so dito sa kabila, so plus J, 12.5. Okay? So ito, then itong kabila. Okay, then dito naman tayo sa negative J, ano yan, XC. So we have negative J, 6.25 XC. Okay, negative J times J is positive 1. Okay, so we have positive 1 times XC and 1.25, so plus 1.25 XC. Okay? So from this, pagsama-samahin natin ang real number o real part sa imaginary. So i-divide pa natin ito ng 10 minus J XC. Okay, so simplify. So sundan nyo kasi binababa talaga natin yung yung mga nasa taas. Okay? So 25 plus 62.5. So ano pa meron? Okay, so yun lang. So 25 plus 62.5, so we have 87.5. Okay, so then ito na lang yung walang imaginary, so plus 1.25 XC. Then pagsamasamahin natin lahat ng may J. So plus J. So factor natin yung J, so we have 12.5. Then negative 6.25 XC minus 5 XC. So magiging negative 11.25 XC. Okay? Divided by 10 minus J XC. Okay? So yan, paghiwalay natin yung imaginary part tsaka sa real part sa numerator. Ang problema, itong nasa denominator pa. So para mawala yung ating imaginary sa denominator, kailangan nating i-multiply itong numerator and denominator by the conjugate of the denominator. Di ba? So kaya multiply by 10 plus J XC. Sa numerator, ganoon din. Okay? So ayan. So from this, so simplify natin. So ito.
So, itong 10, multiply dito sa real part. So, magiging ito. So, 10 multiply by dito. So, magiging 875. So, plus, dito naman sa kabila. So, plus 12.5 XC. Okay? Then, dito naman sa imaginary. So, plus J. So, 125 minus 112.5 XC. Okay? The next. So, itong JXC naman dito sa kabila. Okay? So, plus J. Okay? So, dito, 87.5. So, plus J. 1.25 XC square. Okay? Then, itong JXC dito naman sa may imaginary. So, J times J. So, we have negative 1. So, kaya ito magiging negative. So, XC times 12.5. So, negative 12.5 XC. Negative times negative. So, magiging positive na siya. So, plus 11.25 XC times XC. So, we have XC square. Okay? So, sa denominator, so we have 10 minus JXC times 10 plus JXC. So, we have 10 square, di ba? Then 10 times negative JXC. So, we have negative J, 10 XC. Then JXC times 10. So, we have plus J10 XC. Then negative J times J. So, magiging positive J. XC times XC. So, we have XC square. So, plus XC square. Okay? So, ayan. XC yung 8.75. So, wait lang ha. Tapos nawala ito. Ito. Nawala. Ayan. Thank you. So, ayan. So, from this, simplify natin. Lahat ng may J, ganun uli. Then lahat ng walang J, pagsasamahin. So, simplify natin. So, lahat muna ng walang J. So, ito 87.5 plus 12.5 XC. Ito may J. So, minus 12.5 XC. Then plus 11.25 XC square. Okay, pinagsama-sama na natin yan. Then lahat naman ng may J. So, plus J. So, we have 125 minus 112.5 XC. Then plus 87.5 XC. Then plus 1.25 XC square. Okay, so divide natin by, so ito cancel. So magiging 100 plus XC square. Okay, so from this, kapag sisimplify na natin, so 87.5, wala siyang ibang i-add. So 12XC minus 12.5XC, so cancel. So matitira plus 11.25 XC square. Okay, so paghiwalay na natin yung real part sa imaginary. So yung denominator natin para sa real part is 100 plus XC square. Okay, then plus J. Okay, pinaghiwalay na natin ha. So 1.25 XC square. So 112 XC plus 87.5, ilan yon? Okay, so we have negative 112.5 plus 87.5. So negative 25. So minus 25 XC, then plus 125. Okay, divide natin also by 100 plus XC square. Okay, so ito yung magiging total impedance natin. Okay, susundan. Sundan? Question. Wala naman? So, ayan. So, from this, anong gagawin natin, sir? Okay, so di ba kapag sa resonance, yung ating total reactance is dapat mag-equal sa 0. So, ibig sabihin, itong part na to, ng reactance natin, o ng imaginary part, dapat maging 0. So, ibig sabihin, itong part
na yan, i-equate natin sa 0. So we have 1.25 xc square minus 25 xc plus 125 all over 100 plus xc square. Equals dapat daw siya sa 0. Okay? So, ayan, in-equate natin sa 0 kasi dapat purely resistive yung ating impedance. Okay? So, from this, kapag kinumpit natin yung value of xc, so cross-multiply, so 0, magkakaroon tayo ng quadratic equation. So, we have 1.25 xc square minus 25 xc plus 125 equals to 0. So, from this, we can calculate for the value of xc. Okay? So, we have mode, equation, so quadratic yung 3. Okay? So, we have 1.25, then negative 25 xc, then 125. 10. So, 10. So, parehas 10 siguro yung magiging sagot natin ng xc. 10 and 10. Okay? So, ibig sabihin, yung value of xc natin is 10. Okay? So, from this, pinapakuha sa atin is the power. Kung itong 10, isa-substitute natin dito sa ating equation. Okay? So, we have, so copy ko na lang. So, again, xc natin is 10. Okay? So, kapag sinubstitute kasi natin dito yung xc, automatic, 0 to. Okay? Kaya nga dito natin in-equate yan eh. So, at xc is equals to 10. So, we have z total is equals to 87.5 plus 11.25 times 10 square divided by 100 plus 10 square. Okay? So, dito, plus J0 na yan. Okay? Kapag sinolve natin yung value of dito sa reactance. Okay? So, we have 87.5 so plus 11.25 times 10 square. So, divided by 100 plus 10 square. So, yung naging value of our impedance is 6.0625. Okay? So, ayan. Tama ba yung ating value? 87.5, 11.25, then 10 square. Okay? So, try natin kunin yung kanyang power. Okay? So, given tayo ng voltage, di ba na? Voltage is given as 100. Ilan yan? Anong calculation natin? So, voltage given as 100 volts, 50 hertz. Okay? So, ang sagot dapat daw natin is 1,000 watts. Okay? So, by formula, to calculate for power, so 100 volts. So, P is equals to B square over R lang. Okay? So, ba't yan ginamit mo, sir? Again, yung magiging total impedance natin is resistance lang, di ba? Kaya ito na lang gagamitin kong formula. So, we have 100 square divided by 6.0625. Parang hindi 1,000 to. Dito 1,000. Wait. Okay, so 1649. So may mali siguro sa ano? Wait lang computation. Ito. Itong part na to. So 10 multiplied by 87.5, dapat 875.
Kaya dito mapapasin nyo, 10 times 1.25 naging 12. So 875 dapat pala. 875 ito. Okay, so try natin kung 875 yon. So we have 875 plus 11.25 times 10 square divided by 100 plus 10 square. Yan, so sakto 10. So yung na-compute natin ZT o Z total is 10. Okay? Ito is 875. So 10. Also, itong nasa denominator natin is 10. Okay? So 100 square is 10,000, di ba? 100 square is 10,000. So divide natin ng 10, yung resistance. So we have 1,000 watts. So ito yung magiging final answer natin. Okay? So 1,000 watts for the power of the circuit. So pinapakuha din is yung capacitance, di ba? So given naman tayo ng XC, na-compute natin as 10 ohms. So we have 1/2 pi FC. Okay? So substitute para ma-compute si C. So 1/2 pi times the frequency 50 times yung ating XC 10. So sin natin is equals to 1/2 pi times 50 times 10. Okay? So we have 3.18 times 10 raised to negative 4. Okay, ito in terms of farads. Kung microfarad yung gagamitin natin, so 1, 2. So we have 318 microfarad. So ito yung magiging final answer natin for capacitance. So kung titignan natin doon sa sagot, so we have 318 microfarad, then 1,000 watts. Okay? So nakuha ba guys? Question. Nasundan? Uy. Yes po, sir. Okay. So make sure lang na kapag ganito yung mga problem, algebra talaga yung bubuhay sa inyo dito eh. Ano gawin? Pero kung magkakamali kayo sa pag-simplify ng equation natin, para maihiwalay yung ating real number to imaginary. Okay? So, ayun. So, yun yung challenge. Okay? So, from this problem, ayan, yun nga yung ating final answer. 1,000 watts, then 318 microfarad. Okay? So, ayan. So, sana naintindihan yung concept ng resonance. So, yung mga practice problems natin, sagutan. Okay? Para at least mabiyasa nga kayo, guys. Okay? So, next topic. Okay, so next topic natin, guys, is three-phase circuit. O itong three-phase circuit, so tinatawag din siya, actually sa old curriculum, siya yung circuits 3, which is yung polyphase kung tawagin. Polyphase. Okay? So yung mga previous discussion natin dito sa AC circuit, so tinatawag natin siyang single phase. Okay? So, three-phase circuit, so ibig sabihin, tatlong phase meron na tayo dito. Okay? So, dadaanan din natin dito yung mga voltage, yung mga current, mga power, pero merong konting pagkakaiba sa single phase. Okay?
So from this, so pag-usapan natin si polyphase o three-phase circuit. Okay? So the generation of electric power in the polyphase mode is accomplished with an electric generator. Okay, which converts mechanical energy to electrical energy. Okay? So ayan yung mga generating facility natin, yung mga power plant. Okay? So itong kaunahan, kung mapapansin natin, meron tayong dam. Okay? So ibig sabihin, meron tayong hydroelectric power plant. Okay? So yung concept ni hydroelectric power plant, so yung familiar naman tayo yan sa CBK. So may reservoir sa taas, yung sa may kaliraya yan. Okay? Then yung tubig, babagsak. Okay, sa penstock, kung tawagin yung malaking tubo na kulay green na makikita nyo sa kalayaan, penstock po ang tawag doon. Okay? Yung tubig galing sa taas, babagsak. Then, ang sasalo nun is yung turbina sa ilalim. Yung tubig, siya yung mag-a-act as the medium para mapaikot natin yung turbine. Okay? So, yung turbine, naka-connect sa ating generator. Dahil sa generator, ang makapag-generate ng energy. Okay, then pwede natin convert to electrical. Okay? So yun lang yung concept ni hydroelectric. Okay? So, ayan. So yung mga electricity na napoproduce natin is mga three-phase yun. Okay? So for three-phase power, ayan. So sa mga planta is mako-convert natin. Okay? So kasi sa mga plant, medyo mabababa din yung mga voltage na na-generate natin. So para mapataas, syempre ginagamitan natin ng transformer. Okay? O step-up transformer. Then yung ating voltage system sa transmission line, okay? Okay? Yun yung tatransmit papuntang distribution. Okay? Para mangyayari, power plant. Okay? So from power plant, pupunta siya sa transmission line. Okay? Transmission line. So dito, i-step up niya yung ating voltage. Let's say dito nakapag-generate tayo ng 13.2 kilovolt. I-step up niya, let's say, into 256 kilovolt. Okay? Then pagdating sa distribution utility, ayan. So distribution, ayan. So let's say, bababa siya ng 13.6 kilovolt. Okay? So yan. So transmission line, nandiyan si NGCP. Then distribution utility, so sina Meralco. Okay, Meralco, Pleco. Then yung kasunod niya, syempre, is yung sa ating consumer. Okay, kung tawagin. So, tiyatawag siyang supply. Ayan. So, mga consumer, mga residential, kasama siya si residential. Nandiyan din si commercial, yung mga establishment natin. So, let's say CSM, di ba? Then industrial. Okay, mga manufacturing company na marami sa Calamba, di ba? Yung mga ako tawagin ay industrial park. Okay? Kasi yung mga ganong establishment, nagko-consume po ng malalaking kuryente. Kasi may malalaki silang mga equipment. Okay? Unlike sa residential, di ba? Sa mga bahay-bahay natin, siguro ang pinakamalaki na lang na magko-consume is mga aircon. Aircon o kaya mga motor yung ginagamit natin sa pump. Di ba? So yun lang. Pero kapag mga commercial and industrial, again, so may mga malalaking equipment na nagre-require ng mataas na voltage. Okay? So, ayan yung concept ng power system. Okay, power plant, itataas yung voltage. So, papuntang transmission line. Okay, through transformer. Okay? Then, transmission line, papuntang distribution. Then, distribution, papuntang supply. So, next is another form of generating facility. So, tinatawag natin na fuel, fossil fuel. Okay? So, ang concept naman ito mga fossil fuel, yung mga coal power plant, geothermal, ang ginagamit nilang medium para mapaikot yung ating turbine is steam. Okay? So, dito syempre, para magkaroon tayo ng steam, kailangan natin ng water. Diba? So, water, painitin natin. So, magbobol yung water, makakabuo tayo ng steam. Yung steam ang magpapaikot sa ating turbina.
Okay, si turbines connected sa ating generator, iikot sa generator. Ayan, so makaka-produce tayo ng electricity. Okay? So, yun naman ang concept ni fossil fuel. Okay? So, ayan. So, actually, mas ma-appreciate nyo siya pagdating nyo ng subject ng power plant. Okay? So, lalo na kung makikita nyo talaga, di ba? So, mas maintindihan kasi natin yung sinasabi if na-experience natin o nakita na natin yung mismong plant. Okay? So, pero ngayon, syempre, patingin-tingin na lang doon sa figure, di ba? Ano yung magiging flow ng ating facility. Okay? So, yan. So, lahat ng yan, guys, so, 3-phase yung ating generate na electricity. So, a single-phase AC power consists of generator connected through a pair of wires. So, a transmission line to a load. Okay? So, ito yun. So, let's say meron tayong supply, voltage. Okay? Then, meron tayong load. Okay? So, ito is the single-phase. Line-to-line system. Okay? Line-to-line, ibig sabihin, meron tayong line 1, line 2. Diba? So, kapag sa sa building wiring, may tinatawag ng line 1, line 2, minsan line to neutral pa nga kung tawagin siya. Okay? So, ang tawag natin dyan is the single phase system. Okay? So, next is, ayan, so we have single phase, 3 wire. Okay? So, ibig sabihin kapag ganito, yung isang linya, papunta sa neutral. Okay? Line to neutral kung tawagin naman siya. So, single phase pa din yon kasi line to neutral lang. Unlike dito sa kabila, line to line. Okay? So dito, dapat alam natin yung pagkakaiba nila kasi mamaya sa ating discussion, meron na tayong tinatawag na line to line tsaka phase value. Okay? So yung dalawang yon is magkaiba ng value pero syempre meron namang conversion. So para maging aware lang kayo sa ating mga sinasabing term. Okay? Ito is para sa single phase, line to neutral, 3 wire. Okay? Kapag may questions, again, pwede po mag-open mic agad para at least ma-address agad natin yung inyong concern. Okay? So circuits or systems in which the AC sources operate at the same frequency but different phases are known as polyphase. A three-phase system is produced by a generator consisting of 3 sources having the same amplitude and frequency but out of phase with each other by 120 degree. Okay? So tatandaan, for a balanced three-phase system, okay? So yung ating tatlong phase o tatlong source is having same amplitude but out of phase lang sila by 120 degree. So sa madaling salita, magkakaiba-iba lang yung value ng ating three-phase sources by the angle. Pero yung magnitude is the same. So let's say, lagay natin dito sa figure. Let's say meron tayong three-phase. Out of phase daw siya by 120, di ba? So let's say meron tayo ditong 0 degree. Okay, so let's say ito yung phase A natin. Phase B natin, sinabi doon din kanina, out of phase by 120 degree. If yung rotation natin is counterclockwise direction, so we have 120, di ba? So ito is yung ating phase B. Then phase C natin also out of phase by 120 degree. Ayan. So ito, from C to A, 120 degrees. Okay? Ito yung sinasabi sa problem na out of phase with each other by 120 degree. So kung dito meron tayong, let's say, voltage, let's say, voltage natin sa phase A is, let's say, 120 at an angle of 0 degree volt. Out of phase siya by 120. Okay? So, ibig sabihin, ang magiging BB natin is equals to 120 at an angle of, so dito, counterclockwise siya. So, we have negative 120. Then, to calculate for the value of BC, o yung phase natin, so we have 120 at an angle of, out of phase agad by 120, so negative 120 minus 120, so we have negative 240. Pero kung ang ginawa naman natin, guys, is yung clockwise direction, so ito magiging lang. So 120 at an angle of, kapag clockwise direction,
120. So same dito, kapag clockwise direction, so we have 120 at an angle of 240. Maliwanag. So mapapansin nyo, yung magnitude natin ng mga phase voltages is the same. Yung angle lang yung nababago. And alam natin kapag balance, out of phase by 120 degree. Maliwanag po ba? Okay? So, ayan. So, importance of three-phase system. So, nearly all electric power is generated and distributed in three-phase at the operating frequency of 60 Hz in the United States and 50 Hz in some other parts of the world. Okay, the instantaneous power in a three-phase system can be constant, not pulsating. Then for the same amount of power, so the three-phase system is more economical than single-phase. Okay? So the proponent for three-phase system o polyphase is si Nikola Tesla. Okay? So three-phase voltages. Okay? So pag-usapan natin yan. Okay, so let's say meron tayong generator. Okay? For three-phase voltages, so are often produced with three-phase AC generator. Okay, so the generator basically consists of rotating magnet called the rotor, surrounded by stationary winding called the stator. Okay, so dito sa ating generator, meron tayong tatlong phase. So phase A, phase B, phase C. Kapag meron tayong tatlong phase, ibig sabihin makakapag-produce tayo ng tatlong output voltages. Okay, kapag tatlong output voltages ang ma-generate natin, so same dapat yung maging magnitude natin. So, katulad kanina ng example ko, 120, pero yung angle lang yung nabago. Okay? Out of phase by 120 degree. So, a typical three-phase system consists of three voltages or voltage source connected to a loads by 3 or 4 wire or transmission line. So, a three-phase system is equivalent to three single-phase. So the voltage sources can be either Y-connected or delta connected. Okay, so meron na nga tayong tatlong source. So pwede tayo magkaroon ng dalawang connection. Okay, hindi siya series parallel ha. Kapag three-phase, ang tinutukoy nating connection is Y or delta. Okay, for Y connection, ang kanyang itsura, mapapansin naman natin, parang letter Y. Nakabaligtad lang siya. Pwede kasi maging itsura ng Y connection natin is ganito. Pwede din siyang ganito. Okay, kaya siya tinawag na Y connection. So tatlong source meron tayo niyan. Okay? So let's say ito yung ating BAN. Ibig sabihin ng BAN, from line A papunta sa neutral. Okay? So mapapansin nyo, saan connected itong BAN? Siyempre sa line A and also sa neutral. Okay? So same concept sa BBN. So line B, okay, ito yung line B natin, papunta siya sa neutral. Then for BCN, so line C papunta sa neutral. Okay? So we have Y-connected source. Okay? So yung ating Y connection, pwede din natin ilagay sa load. So kapag load naman, syempre, ang ating designation is yung box. Ayan. Ito yung load kasi mga impedance yung nilalagay natin, di ba? So yan, mga box sila. Ito Y. Ito Y yung source, bilog. Y yung load natin kapag box. Okay? So yung isang connection na ating kung consider is yung delta. So delta, di ba? Alam naman natin, triangle yung kanyang itsura. Okay? So same concept. So meron tayong delta connected source. Okay? Pero dito, wala na tayong neutral na kinukonsider. Kasi wala tayong paglalagyan ng wire. Kasi delta lang siya, alam naman natin pag delta, triangle. Ilang side bang triangle meron? Di ba tatlo? So ibig sabihin, tatlong line lang ilalagay natin. So from this, meron tayong line A, line B, line C. Okay? So unlike sa phase, sa Y connection, yung voltage na nakalagay sa atin is BAN. Sa delta, nakalagay BAB. So sir, may pagkakaiba po ba yung dalawang yan? Meron. So mamaya may discussion tayo regarding dyan. Kung ano ang ibig sabihin ng BAN and also anong ibig sabihin ng BAB. Okay? So dito, BBC, itong isa, BCA. Di ba? Iba siya sa BCN, tsaka BBN. Kasi nga sa delta, wala tayong neutral.
puro linya lang yung ating kinukonsider. Okay? So, ayan. Ayan. So, balanced phase voltages are equal in magnitude and are out of phase with each other by 120 degree. Since the three phase voltages are out of phase with each other, so there are two possible combination. Baliktad pa lang yung lagay ko kanina. So, dapat pala ito is BCN. Okay, pero anyway, so same lang naman yung concept niya. Okay? So, from this, yung ating formula lang na gagamitin is, ito pa din naman So, BAN, BP, ito yung reference voltage natin, di ba? At an angle of 0 degree. Kapag kukunin natin si BBN, kasi ang ginawa ditong rotation is by clockwise. Di ba? By clockwise direction, so from 0 papunta dito, negative yung value. Kaya negative 120 degree. Then dito, papunta dito sa BCN, again, negative 120 din yun. Kaya naging negative 240. Okay? Kapag ginawa naman natin is counterclockwise direction, same lang naman yon. Kung sa clockwise is negative yung ating angle, so sa counterclockwise, positive na siya. Kaya BCN is positive 120. Also, kapag kukunin natin si BBN, so ito isang 240, so magiging positive 240 to. So BP at an angle of positive 240. Okay? So ayan yung kailangan i-consider natin for balance voltages natin. Okay? Next. Yeah, so a balanced load is one phase in which the phase impedance are equal in magnitude and in phase. Okay? Kung sa balance source, guys, ang sinasabi sa balance source is same yung magnitude, pero yung angle natin is out of phase by 120 degree. Iba naman kasi kapag ilalagay natin is yung ating connection sa load. Kasi sinasabi dito, a balanced load is one in which phase impedances are equal in magnitude and in phase. So sa madaling salita, kapag balance yung load natin, let's say may impedance tayo sa A na 1 plus J, sa ZB dapat 1 plus J din, sa ZC 1 plus J. So ibig sabihin, dapat tulad-tulad sila ng value. Masasabi natin balance sila kapag same yung mga value natin sa bawat impedance natin. Okay? Yung po yung tinutukoy sa balance load. Question. Susundan? Question. Susundan ba, guys? Okay. So, ayan. So, next. So for Y-connected load, so yan, so may equivalent tayo. So Z delta equals to 3ZY and ZY equals to 1/3 Z delta. Okay, so kasi ang conversion natin from delta to Y, okay, let's say given tayo ng impedance. Okay, dito sa ZY, let's say ito is 1. Kapag ilalagay natin tong Y connection sa delta, so yung magiging delta natin is simply 3 ng ZY. So, ibig sabihin, kung 1 ohm yung ating impedance sa Y, so sa delta, magiging 3 ohms na siya. Okay, so ibig sabihin, yung magiging ZA, ZB, and ZC natin dito will be 3 ohms. Okay? So, i-multiply lang natin ng 3. Okay? So, sir, paano mo nalaman na multiply by 3 yan? Tsaka isa, i-divide ng 1/3. So, saan ko kaya ito pwedeng i-correlate? Guys, bakit naging 3ZY saka 1/3 ZY? Saan formula ko siya pwedeng kunin? Baka may idea. Let's say, given daw tayo ng Y connection, gawin kong delta. So, kung pwede siyang i-correlate sa saan pwede? Saan ko pwede makuha tong ating formula to? Sa delta Y transformation. Di ba? So, yung formula, di ba? Y, gagawin mong delta. So, di ba may mga formula tayong ganon? O kaya, delta gagawing Y, di ba? Assume natin na itong Y, lahat sila 1. Okay? So, gagawin natin delta.
Ayan o. Naglalagay pa tayong ganyan dun eh. Delta din yan. Di ba? Lagyan tayo dito ng, let's say ito ay ZA, ZB, ZC. Okay, so try natin na kung ang makumpit natin sa delta is times 3. Okay, ano ba yung formula natin para sa Y to delta? Di ba, ang Y to delta is summation of the product of two impedances divided by the opposite. Okay, let's say tiguan yung tatlo. So we have 1 times 1 plus 1 times 1 plus 1 times 1. Okay? So ito, i-divide natin ng opposite. Anong opposite ng ZA? Z1. Di ba? Opposite ng ZA is itong Z1. Ano yung equivalent ng Z1? Again, in-assume natin na 1. So all over 1. Kaya yung ZA natin dito is 1 times 1. So 1 plus 1 plus 1. So we have 3 over 1. So 3. Mapapansin nyo, kaya ang Z delta natin is 3ZY. Dito po nanggaling yung sa transformation. So for sure, yung 1/3 ng Z delta nanggaling din sa transformation ng delta to Y naman yon. Okay? So ayan, so try nyo derive yung equation natin. Okay? So same yung makukuha natin value dyan. So next. So yan, so since both the three-phase source and the three-phase load can be either Y or delta connected, we have four possible connection. Okay, so we have YY. Pag sinabing YY, itong unang connection, yan yung source. Itong pangalawa, ito yung ating load. Yan, kaya pag sinabing YY, so Y connected source, Y connected load. Kapag delta-delta, delta connected source, delta connected load. So Y delta, Y connected source, delta connected load. Kapag delta Y, so delta yung source, then Y naman yung load. Okay? So yan. So try to example, ba't ito yung nabudoy? Okay? So sige, assume na lang muna natin. So let's say BAN is equals to 110 at an angle of 30 degree. Okay, Bol. So, paano natin makukumpit si BBN tsaka si BCN? So, based sa aking discussion, ano yung magiging value of BBN ko? Anyone? Kung nakikinig? Sige, magtatawag ako. Ayaw yung mag-ano ha? Kwento. Bok. Ano yung BBN? Ayun ba yung sa angle yung mababago, magiging Oo. Ano? 140. Ano? Sige, magbigay ka, Bok, ng sagot mo. 110 angle 140. Angle, Hindi, negative 90 pa. negative. Ano, Bok? 90. 90. Okay, so isa pa. Titignan natin kung ano yung pagkakaintindi nyo ha. Si Manalo, Marion, Ashley. Ano yung sagot mo, Manalo dito sa BBN? Sir, 110 tapos yung angle po negative 30 po. Negative 30. Okay? So another. So titignan natin kung sino tatama. Si Lawrence Solomon. Tingnan natin kung ano yung pagkakaintindi niya. Lawrence. So hindi pala. But equal. Ano yung sagot mo, Lawrence? Yung pagkakaintindi niyo ha? 110 po, negative 30. Negative 30. Sige, dalawa pa. Si Placente Angelo. Placente. Andyan ba? Sir, 110, positive 90. Positive 90. So, last, tingnan natin. Si Troy Behosano. 110 angle negative 90 din po, sir. Angle negative 90.
Okay? So yan, so balikan natin guys yung kanina. Ito namang concept lang naman nito is yung sa three-phase sources. Okay? Di ba nilagay ko noon? So BA is equals to, anong in-example ko noon? 120 at an angle of 0 degree. So BAN pala. So ito BBN, so 120 at an angle of negative 120. PCN equals to 120 at an angle of negative 240. O kaya 120 at an angle of 120. So dito kasi, sa BAN natin, ang reference natin is 0 degree. So para maging BBN, di ba binanggit ko, out of phase by 120 degree. Kaya dito, nag-minus tayo ng negative 120 para makompute si BBN. So ibig sabihin, 0 minus 120, so magiging negative 120 siya. Kung initially guys, ang ating voltage is 110 at an angle of 30, yung 30 ma-minusan natin ng 120. Kaya ang magiging sagot natin is 110 at an angle of 30 minus 120. Kaya ang sagot natin is 110 at an angle of negative 90. Okay? So yan yung magiging BBN natin. Okay? So sana nasusundan na. Next. Para maging BCN naman siya, so we have, para maging BCN, si Bon ADL Cavite. Ano yung magiging value of BCN natin? Bon. Bon, are you there? Or there are you? Sir, ano po, negative 210 po. Negative 210. So BBN, ma-minusan natin uli ng negative 120. So negative 90 minus 120. So 110 at an angle of negative 210. So sinabi ko nga, pwede nyo namang add-on siya ng 120. So pwedeng maging another answer is negative 90 plus 120. So 110 at an angle of 30. Okay, tama ba? Negative 90 plus 120, so 30 yan. Okay? So, ayan po yung magiging sagot natin. Okay? So, sorry, tama pa, tama. Ayan. So, question. So, 30, di ba? Minus 240, yan, naging negative 210. Okay, ito yung ginamit ng una. Okay? Then, ba't parang mali pa ito? Plus 120 ang ginawa natin. Pag yata sa 110. Mali. Sorry, 110. Hindi. $30 plus 120. Sorry. So we have 150. Kasi ito, consider natin kasi dito sa BBN. So, di ba, kapag kukuha natin si BCN, minaminusan lang uli natin ng 120. Ito, nakadirekta dito. Pero yung 120 kasi, nakadirekta dito sa A. Kaya 0 plus 120, yun yung magiging BCN natin. Kaya dito dapat 150. Tatandaan nyo lang dito, negative or positive, pwede naman maging sagot. Okay? Ang kailangan nyo lang is kapag pinag-add nyo to numerically, 210 plus 150, dapat 360. Okay? Kaya dito, pwede natin maging sagot is 110 at an angle of, kung kanina nag-minus tayo ng 120, try natin na yung plus 120. Okay? So kung dito, plus 120 tuloy plus 240 pala. Plus 240. Ayan. So 240 plus 30, so we have 270. Okay? So from this 90 plus 270, 360 pa din. Okay? So nakadepende po yun guys sa rotation. Okay? Kaya siya negative 90, let's say ito yun. Negative 90 from positive x-axis, which is yung ating reference, ito siya. Ito yung rotation natin, negative 90. Clockwise direction. Kapag counterclockwise, positive siya, ikot siya, ito, positive 270. Ito din yon. Yung point na pinagtagpuan, ito pa din naman yung kinukuha natin, di ba? Negative 90 o positive 270, same lang naman yan. Maliwanag? Question? Wala po. Okay, so yan. So mananawag ako ha, kaya be ready. Pag di umimik, alam na. Yan, so
Sige, practice pa tayo para at least ano. Huwag natin masyadong madaliin hanggang bukas pa naman. Wag tayo. Let's say, okay. So, find BAN. Sino ba dito? Hopya. C. Hopya. Ayan. Sam Limwell. Sandoval. Si Sam. BAN. Sir, Oh, 30 angle 135. angle 135. So, sige, another answer. C. Masaki Kawasaki. Another answer? Sir, ganun din po sir. 30 angle 135. 30 angle 135. Another answer. C. Christine Monreal. Tin. BAN. Tin. Are you there? There are you? Tulog yun. Tin. Ay, tulog. Absent. Next. Ramirez. Zia. BAN. Zia. Diba? Absent. Pag di na ungot. Wait lang, sir. Ano 30 ulit? angle 135 din naman. 30 angle 135 din po. Okay, so next. Next answer. Lance Cruz. 30 angle 105, sir. 1, 105. 105. May bago. Last. Pili tayo. C. Jai Pangat. Mr. EE. Si Mr. EE nasan? Mr. EE. Ba, parang nangangarate pa to ha. O Jai. Sir, wait lang po. Ba, tagal. Oo ba? Baka nakain pa ng shawarma sa Anilag ha? Oh, ano na Jai? Ikaw na inaantay. Kinalki pa. 1 plus 1. 30 angle. Negative 105 kay Margo. Yung iba, sige nga, chat na lang, pwede. Para ano, maging lively naman yung ating ano. Yo, negative 225 kay EJ, 105 kay Ewing, 225 kay Oliver, 105. Ayan. Okay? So yan, so good. So tingnan natin kung sino tatama sa inyo guys. Okay? So yan. Sige, okay. So at least ano, nakikita ko nakikinig kayo tapos nagpa-participate, di ba? So try natin. So BBN is 30 angle 15. Okay? So parang yung iba siguro nalito. Kung nalito nga. Okay? So alam naman natin, from BAN,
para maging BBN siya, minaminusan natin ng 120. Ngayon, babaligtarin naman natin. Okay, babaligtarin natin. Kaya from this, kung minusan natin para maging BBN, so para maging BAN, paplasan naman natin ng 120. Kaya yung 30 angle 135, tama yan. Okay? So yung isang answer is, yun nga, yung negative sign. Okay, kapag negative yung ginamit natin, which is counterclockwise direction, okay, so ito, minusan nyo na lang ng 360. So 135 minus 360, pwedeng maging sagot natin is 30 at an angle of negative 225. Okay? Maalin dyan, pwede pong maging sagot. Okay? Pero kalimitan kasi ang ginagamit dito na direction is counterclockwise, guys. Kaya kung counterclockwise siya, wait lang ha. Okay, pero hindi ko sinasabing mali yung sagot nyo ha. Baka kasi magtaka lang kayo na bakit laging ganun yung sagot sa ibang book. Okay, para at least may bala tayo, di ba? Hindi puro hula lang. Okay? So ito yung BCN, mali yung lagay ko kanina. BBN, BAN. Okay? So dito kasi may binabanggit pa doon na positive sequence. Pag sinabi din sa problem na positive sequence, ABC yung rotation. Okay? ABC. So magiging clockwise direction yon. Okay? Kaya from this ko ito, 0 degree. So counterclockwise, so magiging positive 120. Di ba? So kapag kabila, negative 120. Kaya mapapansin nyo, yung negative 120 is clockwise direction kapag negative value. Kapag positive, counterclockwise. Okay? So kaya sa ibang book, sinasabi ko sa inyo, counterclockwise yung ginagamit. Okay? Counterclockwise. Kaya positive lahat yung ginagamit. So BCN plus 120. Kapag BBN, ito is 240 naman. Okay? So, ayan. So, maalin again, pwede naman maging sagot. Okay? So, ayan. So, kaya from this, so yung magiging value of BCN natin, so simple na lang siya. So, BCN is equals to, comment. BCN is negative 105. Negative 105. Negative 105, 255. Ayan. So, we have 30 at an angle of 15. So, maminusan natin ng 105. Ng 120. Okay, so negative 105 volts. Okay? So, ito yung magiging sequence natin. Okay? So, ayan. So, feeling ko naman, kabisado nyo itong sequence natin. Okay? Ang tawag po dyan is positive sequence. Yung A, B, C. Okay? Baka kasi may makakita kayo sa ibang book eh. ABC sequence or positive sequence. Okay? Iba kasi kapag negative. Okay? So, sa bandang dulo natin i-discuss yung negative sequence. Okay? So, yan. So, kabisado na ha. Balik tayo. So, yan. So, napag-usapan na din natin yung connection ng ating sources sa ating mga loads. So, from that, pwede na natin ilagay sila sa circuit. Okay, so first na pwede natin maging connection, okay, for three-phase system is tinatawag natin na balanced YY system. Okay, so a balanced YY system is a three-phase system with a balanced Y connected source and a balanced connected load. Okay, so ito yung itsura ng ating figure. Okay, so pwede kasi siyang ilagay sa pwede siyang nakabaligtad, yung parang letter Y talaga. Okay, so kapag drawing ko dito yon, pag drawing ko yung YY, napalaki masyado. Okay, ito yung source, yan. Letter Y siya. Okay lang naman na nakabaligtad din, nakadepende na sa kung saan kayo sanay. Okay? Then Y din daw yung ating load. Yan. Y din. Ay. Yan. So, i-connect natin dito sa load. So, ang ating designation sa load is box. Okay? Para may identity tayo.
Kapag box, load siya. O mga impedance yung nilalagay natin. Kapag bilog, so source. Ayan. So ito yung itsura niya. Okay? So may mapapansin din tayo kung babalik tayo dito sa ano ha. Meron tayong neutral. Okay, yung neutral itong nasa gitna. So kung ilalagay natin dito, ito po yon. Okay, ito yung neutral. Yan yung N. Okay? So lagay natin ng ano, phase. Let's say ito yung phase A natin. So ibig sabihin, yung current na dadaloy dito is IA. So same concept dito, kung ito yung phase B natin. So ibig sabihin, yung current na dadaloy dyan is IB. Also dito, kung C siya, so yan. So we have IC. Okay? So ito naman tulad-tulad. So ZL na lang ilagay natin. Kasi kapag balance, tulad-tulad sila ng value. Okay? So dito may phase A tayo. So siyempre magkakaroon tayong voltage. So we have BAN. Okay? Kasi from line A papunta sa neutral, ito yung N. Ito, same concept. So ito magiging BN. Itong isa, BCN. Okay? So ayan. So from this, pag-usapan naman natin yung regarding sa kanyang current. Okay? So ang tawag natin dito sa current dadaloy sa linya is the phase current. Okay? Ito, phase current kung tawagin. Minsan nakalagay pa dyan, IAN. Okay? So line current pa din siya. Then yung current na dadaloy sa ating load, tinatawag natin siyang phase current. Ito line current, itong nasa linya, line current. Yung phase current na tinutukoy ko, yung papunta sa load. Okay? So mapapansin natin, yung line current natin, which is IAN, okay? Same siya ng direction ng ating phase current ng IAB. Okay? So sa madaling salita, at YY connection, yung ating phase current o IP is equals to line current. Okay? Kapag Y connection na, yung sinasabi nating phase current is yung mga IAB, IBC, then ICA. Okay? Pag sinabi namang line current, ito yung current na dumaloy sa linya. Okay? Itong linya na to, itong linya na to, ito neutral naman yan, then yung sa baba, ito. Okay? Kaya ang line current natin is IA, IB, and IC. Okay? So maliwanag po ba? Okay? So may question? Wala. Okay? Kaya dito, tatandaan, at Y connection, yung ating current is, yung phase current natin is equals to the line current. Okay? So by observation naman sa circuit, di ba? So tulad sila ng dinadaanan, papunta sa ating load. Okay? So, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyong meron tayong ibang tawag sa mga current and voltage. Okay? So, meron tayong phase and line current. Okay? So, next in terms of voltage naman. So, in terms of voltage, itong BAN, okay? Ang tawag natin dyan, BBN, tsaka BCN, tinatawag natin siya lang mga phase current. Phase voltage. Okay? So, phase voltages natin is itong BAN, BBN, then BCN. So, ano naman yung magiging line voltage natin? So, pag sinabing line voltage o line-to-line voltage, dalawang linya yung ating connection. So, from this, halimbawa, itong line A, then line B. So, ibig sabihin, may voltage tayo dito na BAB. Okay? So, yun ang ibig sabihin nun. Dalawang linya, kaya line voltage siya o line-to-line voltage. Okay? Pwede din na itong line B, papuntang line C. So, yung magiging voltage natin dito is BBC. Okay? Then, kung i-correct naman natin, line A, papuntang line C. So, ang ating voltage naman dito is BCA. Okay? So, line to line yung pinag-uusapan natin. Kapag phase voltage ang pinag-uusapan, line to neutral. Okay? Kaya from this, ano yung
magiging relationship natin dito sa mga voltages. Okay? So hindi na natin masasabi na yung ating line voltage is equals to the line voltage. Okay? Kasi itong phase voltage natin, mapapansin natin, meron na siyang another voltage na dadaanan eh. Okay? Meron pa tayo ditong BBN. Kung i-drawing ko ulit, okay? So, we have, ito yung drawing natin ha. Para mas malinaw sa inyo. Ito yon. Di ba, kung ito yung line A, ito yung line B, di ba ito BAB sabi ko? So, nandito si BAN, ito si BBN. Okay? Mapapansin nyo, hindi equal si BAN sa BAB. Okay? Kapag Y yung connection natin. So, sir, paano natin makakupit dyan si BAB? So, BAB, gagamitan natin siya siyempre ng KBL. So, we have plus minus, plus minus. Okay? So, we have BAB is equals to, so kapag nag-KBL tayo dyan, so we have, so lagyan natin plus minus. So, we have negative. Sige. KBL tayo para mas maintindihan niya. So, we have negative BAN. So, KBL. So, negative BAN plus BAB. Then, plus BBN. Is equals to 0. So, from this, we can calculate for BAB. BAB is equals to BAN minus BBN. Okay? So, ito yung magiging equation natin. Okay? Pero alam nga natin na sa balance voltage source, yung magnitude nila is equal. Okay? So, assume natin na yung BAN natin is simply yung value ng voltage at an angle of 0. So, BBN is equals to BP at an angle of, anong angle natin dito? Minus 120, sir. So, negative 120. So, ito yung magnitude natin na dinesignate ko lang as BP. Okay? Para magkaroon lang tayo ng relationship. Okay? So, from this, kapag isa-substitute ko siya dito, so we have BP at an angle of 0 minus BP at an angle of negative 120. So, kapag isi-simplify ko to, so BAB is equals to, so 1, so we have 1, so 1 at an angle of 0. So, di pa na-complex. 1 at an angle of 0 minus 1 at an angle of negative 120. Okay? Kukunin lang natin yung value niya. Okay? So, bipolar form. So, square root of 3 at an angle of 30. So, kung pinactor out ko dito guys yung BP, so we have BP multiply by square root of 3 at an angle of 30 degree. So, anong ibig sabihin yan, sir? Nung square root of 3 at an angle of 30. Ano mo? Okay, so ibig sabihin, kapag given pala ako ng phase voltage, let's say na BAN, na 30 at an angle of 30 degree, para makompute ko si BAB, o yung ating line voltage, so we have BAB is equals to, ito yung magnitude, ito yung BP natin. So we have BP multiply by square root of 3 at an angle of, so given tayo 30 degree, then paplasan daw natin siya ng 30 degree. So plus 30. Kaya magiging line voltage natin is equals to 30 square root of 3 at an angle of 60 volts. Okay? So yun yung magiging conversion natin from phase voltage papuntang line voltage. Nakuha? Nasusunod ba? Sir, plus 30 lang po lagi yan. Plus 30 lagi yon. Okay? So, laging ganon. So, ibig sabihin, pag kukunin natin si BC, so we have 30 square root of 3 at an angle of? Anong angle natin dito? Negative 60, sir. Negative 60. Another answer? 90, sir. 90. Another answer? Kana? 90, 60. Negative 60. Okay, so sagot po natin dito is negative 60. Kasi ito, balance na dapat ang kailangan natin. Okay? So, di ba, pag BAB, then BBC, di ba, out of phase sila by negative 120 din. Okay, kaya 60 minus 120, negative 60. Yung plus 30 lang is do sa una.
Okay, kumbaga, kinonvert lang natin yung phase, naging line-to-line value. Okay, then yung line-to-line, then dyan pa din. Same magnitude, out of phase by 120 degrees. Maliwanag. Question? Question. Susundan? Okay, so try to example, another. Okay? So, try natin, let's say, given tayo ng BBN. Okay? Kumpitin natin si BAB, BBC, BCA. Okay, so sige, comment nyo nga yung sagot yung tatlo. Okay? Lagay nyo sa comment box. So we have, let's say, 110 at an angle of 30 degree. Okay, so lagay sa comment box. Comment box ba yun o chat box? Ayan. So ilagay nyo lang yung value. Kompletuhin nyo guys ha, kompletuhin nyo na agad. May nag-comment na. Tagal. Ayan. Yung value pati. Yun, yung katulad nung kay, ano ba yun? Kay Chuan ba yun? Ano yung value? Angle lang yung nakalagay ng iba eh. Lagay yung value. Ano yung iba? Hindi na nagsagot? Tinamad na? Eh, di masapitan eh, no? Di masapitan yung sira. At least ano nga kayo, matuto, di ba? Online na nga, mahirap na nga, kaysa ulitin nyo pa yung video. But at least maganda yung sumasabay na kayo. Yan. So try natin guys ha. Yung iba, yung nakasabay. So thank you. Para at least matuto din agad. Okay, so sige. So dito, kung i-convert agad natin to guys, sa BBC, pwedeng direct na yon. Okay, so yan, yung iba nagsasagot pa. Okay, so sa BBC, so we have 110 times square root of 3 at an angle of 30, a-addan natin ng 30. So magiging 60. So ano ba yung 110 square root of 3? Yung ba yung 190 na nakikita ko? Ayan, 190.5259. Okay, so tama. So para makuha si BAB, so we have 110 square root of 3. Ito, paplasan natin ng 120. So 180. Ayan. So then itong isa, BCA, 110 square root of 3 at an angle up. So minus natin ng 120. So negative 60. Ayan. So yung another answer, ito yung pwedeng 110 square root of 3 at an angle up, negative 180. Ito is 110 square root of 3 at an angle up, negative 300. So ito isa, 110 square root of 3 at an angle of 300. So ito yung mag-isagot natin. So may tumama. At wala iba.
Ba't parang iba-iba sagot natin? 60. Sir, bakit po yung may question? Yan. Ba't iba yung sagot niya? So, bakit po 300? Ano nito? Hindi, kung negative nga yung sign ang ginamit natin. Kung negative. Ba't nagsagot niyo yan, 150. Siguro nag-plus pa rin kayo ng doon, guys, ng 30. Hindi na, kasi dito nag-convert na tayo So, yun nga. Kapag nag-convert na kayo ng isa, kailangan nyo na lang balance. Tignan nyo, yung sagot nyo, 180, 60, saka 60. Hindi yun, balance. Ito, di ba? Kung iisipin natin, ito sagot ko, 180 minus 120. Di ba 60 yun? Then 60 minus 120, negative 60. No need na doon sa lahat. Kasi yung ginawa nyo yata, di ba ito, nag-convert ako. 30 plus 30, kaya naging 60. So dito, nag-plus pa din yata ako ng 30. Saka dito sa kabila. Hindi na gagamitin sa lahat kasi okay na dito Ang kailangan nyo na lang is mabalance siya. Nakakukuha? Yes po, sir. Okay, so yun. Ibabalance nyo na lang, guys. Once na may na-convert na kayong isang phase papuntang line, then ibabalance nyo na lang. Yung minus 120 o plus 20 man, kung ano yung ginamit niya. Okay? So sana maliwanag yun Sir, kapag po BBN, sa BBC, okay, plus 30, lahat yun. Doon sa kaparehas na variable, yung una, ang tinutukoy natin doon So BBN, kapatas niya dapat is BCA. Kung nalilito guys, edi kunin nyo muna yung BAN. So ito, 110 at an angle of 150. Ito yung ginawa nyo Pero dito, wala pa ang conversion. Ito, phase pa din siya. So para maging line, so times ng square root of 3, then yung angle plus 30. Okay, kung ginawa niyo naman is kinuha mo niyo muna lahat ng phase value, 110 at an angle of, so ito magiging minus 90. Then tsaka kayo mag-add lagi. Okay, kaya dito, 110 square root of 3, 150 plus 30, so 180. Okay? Then sa kabila, ganun din. So 30 plus 30, so 60. Negative 90 plus 30, negative 60. Okay? So nawala na yung kalituhan, guys. Matik ba yung square root of 3? Matik yun. Okay, basta i-convert mo from phase to line value. Nakukuha? From phase value papuntang line, yung ating magnitude times square root of 3, angle plus 30. Okay? Question. Nabutoy na. Okay, so yung iba. Again kaya nga sabi ko, ito kailangan yung ma-absorb, okay? Kasi kailangan pagdating sa value ng phase at line voltage o current man siya, kailangan tama Okay? So again from phase, ulitin natin baka iba nalito. From phase, kasi BAN, papuntang BBN, BAN, sorry. Ito is BAB, sorry. So ito is equals to BAN times square root of 3 at an angle of, kung may angle theta tayo dito, so theta plus 30. Okay? So once na ito, ma-convert nyo na sa line value, ibabalance nyo na lang siya. So ito, BAN square root of 3, so angle theta plus 30, di ba dito nagma-minus tayo ng 120. So minus 120, ayan. Ito naman para sa BBC. Okay, so sa BCA naman, so ganun pa din, BAN, square root of 3 at an angle of theta, so plus 30 uli. Di ba minus na naman natin ito ng 240. Ayan. So yan. So inyo lang ulit-ulitin, makikita nyo yung yung
pagkakaiba nila. Okay, so sir, paano po kapag line to face? Ay, baligtad lang. So, magandang question. So sir, paano kapag ang giniven mo naman sa akin ay line? Kukunin ko yung face. Let's say, given tayo ng BCA na 210 at an angle of, let's say, 60. Okay, so sir, kung pinapakuha mo si BAN, BBN, BCN. Okay, so BCA, so katumbas niya dito. Okay? Yung unang variable, ang kino-consider. Okay? So from this, so di ba kapag face to line, tinatimes natin ang square root of 3. Kung line to face naman siya, pabaligtad. So we have 210, i-divide naman natin siya ng square root of 3. Kung sa face to line, nag-add tayo ng 30, so dito magma-minus. Kaya ito magiging 60 minus 30. Okay? So yan. Binaligtad lang talaga. Literal na binaligtad. So dito, so BBN, so we have 210 over square root of 3 at an angle of, so magiging angle natin dito. So ito 30. So ang angle natin dito guys? 150, sir. So, 150, tama. Okay, so dito sa kabila, 270, sir. 270. So yan, alam ko, parang hindi na masyado ka nalilito. Okay? So kung kayo medyo may trust issue, edi kunin nyo yung BBC, so 210, so plus 120, di ba? 180. Okay? Tsaka kayo mag-minus. 180 minus 30, yan, 150. So kunin nyo si BAB. So 210 at an angle up, so plusan ulit natin to ng 120, so 300. Okay? So 210, kapag kukunin nyo yung face, divide ng square root of 3. Then yung angle, ma-minus ng 30, kaya ito naging 270. Nasundan? Yes, sir. Okay, so yun yung concept niya. Okay? Kapag Y connection, yung line phase current naman natin is equals to line current. Okay, wala namang problema. Okay, so voltage lang yung magkakaiba. Maliwanag po ba? Yes, sir. Okay, so dito dapat medyo familiar na kayo kasi kapag nagsosolve na tayo sa circuit, baka ang iba nalilito. Okay? So para at least smooth lang yung magiging calculation natin. Okay? So try tayo. Example. Tingnan dito ha. Yung conversion natin from phase to line tsaka line to phase. Okay? So may example ba tayo dito sa ating... So ito din yun. You know. So yung conversion, ayan o. Times square root of 3 magnitude. Diba? So tama yun. Tama tong nakasulat dito. Ito pa talaga yung inano yan. Ayan. So sa line current naman, alam naman natin na equal sila. So diyan nakalagay, IN is equals to negative IA plus IB plus IC equals to 0. So bakit naging 0 yun, sir? Kasi balance yung ating system. Okay? Kung i-assume natin, balik tayo dito sa Kung dito, magkakaroon tayo ng current, okay? So meron tayong IA, IB, tsaka IC. Ayan. So IA, IB, tsaka IC. Di ba? So kung magkakaroon tayo ng node dito, na neutral, so ibig sabihin magkakaroon tayo dito ng neutral current. So ang magiging neutral natin na current dyan, so by KCL, so IN is equals to, so ito, papasok lahat, tsaka ang palabas lang is si IN. Okay? So magiging IA plus IB plus IC. Kung balance yung ating current guys, so ang magiging value natin is, let's say 100 at an angle of 0 degree ampere. Let's say yung ating IB, so 100 at an angle of, anong angle natin dito? IB. Ano? Negative 120. Negative 120. Then sa IC, so 100 at an angle of positive 120 o negative 240, di ba? So maalin naman pwedeng gamitin. Pero kasi mas sanay ako na 120 lang yung ginagamit. Okay, para hindi na ako nag-iisip ng iba pa number. So negative 120 kapag IB, IC, positive naman. Okay? So kapag i-add nyo lahat yan, kasi balance sila, so yan, automatic 0. Okay? So 100 plus 100 at an angle of negative 120 plus
100 at an angle of 120. Zero siya. Okay? Kaya yung neutral line natin is walang car na dumadaloy. Okay? Kapag three-phase o three-phase four-wire system. Okay? So, yun yung sinasabi dito sa ating sa ating discussion. Okay? Kasi nga ba, polyphase. Ayan. So, ito din yan. Okay? So, line to line. Ito yung sa neutral. Ayan. So, try tayo dito. Okay, example. So, calculate the line currents in the three-wire YY system. Okay? Kapag YY system, guys, para makompute yung current, kasi ang given lang sa atin dito, di ba? Voltage, tsaka yung ating impedance. So, kapag YY, ang kailangan nating value of voltage is phase dapat. Okay, tatandaan na. So, para makompute si IA, ang formula natin is phase voltage o BAN divided by load impedance. Tulad-tulad naman siya, so ibig sabihin kahit alin dyan ang gamitin mo. Okay? Kaya from this, yung ating IA is equals to BAN, so 110 at ang angle of 0 divided by, so meron tayong load impedance. Ang tawag naman natin dito sa 5 minus J2 is line impedance. Kasi nasa line siya. Kumbaga, isipin nyo, parang transmission line. Okay? Di ba may power plant, then sinabi ko kanina, di ba? May transmission line. Ito yung impedance doon. Then itong sa load impedance, let's say ito yung mga nasa residential o commercial establishment. Okay? So kapag Y connection, ito directly i-add lang natin kasi naka-series. Okay? Sir, paano kapag naka-delta? So ibang usapan na yon. Okay? So tatandaan nyo, pwede natin i-direct add yung ating impedance ng load tsaka ng line kapag naka-Y yung connection. Kaya from this, we have 5 minus J2 multiplied by 10 plus J8. Okay? So from this, we have 110 angle 0, then divided by 5 minus J2, so plus 10 plus J8. Ayan. So, from this, kailangan naka-polar form kasi ang kinukonsider na natin dito, guys, is angle. So, 6.81, angle negative 20.80. 6.81 at ang angle of negative, ayan, 20.80. 20.80 amperes. Ayan. So, ito yung magiging line current natin sa phase A. So, para makuha si B, ganun pa din. So, BBN divided by ZL. So, ito magiging 110 at an angle of negative 120. Diba? Divided by total impedance. So, dito mabilis lang naman kasi balance naman yung ating voltage and also balance din naman yung load. So, mababago lang sa kanila is yung angle. Okay, so we have 6.81 at an angle of, so negative 20.8 minus 20, so negative 140 na yan. Okay, amperes. So para makompute si IC, so same pa din, so 6.81 at an angle of, so minus 120 ulit, so negative 260.80 amperes. So ito yung magiging final answer natin. IA, IB, and IC. Okay, so line current yung pinapakompute. Alam naman natin kapag YY yung ating system, line current is equals to phase currents. Okay, so tatandaan. So tama ba yung suot natin? Yeah, 6.81 minus negative 21.8. So, then, negative, tama ba yung current ko? 21 ba? 21 ba't 20 lang sa akin? 21 pala. 141, then 261. So yan. So kapag YY connection, again, line current equals to phase current. Kapag in terms of voltage naman, yung ating line voltage is equals to phase voltage times square root of 3 at an angle of, yung angle natin, plus 30 degree. Okay? So ito yung kailangan yung tandaan kapag YY yung ating circuit. Okay? Maliwanag?
Sir, question po. Question, question. Yeah. Sir, pwede po bang, kasi dito po sa example nyo, magkakagaya po yung impedance Okay. dito sa line. May possible po bang magkakaiba yan? Possible na magkakaiba yon kapag yung system naman natin is unbalanced kung tawagin. Okay. Okay po, sir. Thank you po. Okay? So kapag unbalanced kasi yung magiging load natin o yung impedance, ibang calculation na yon. Hindi na direct ganito. So kapag unbalanced, may ginagawa na tayo dong KBL, KCL. Medyo madugo kapag unbalanced. And kapag unbalanced kasi yung system natin, hindi siya makatotohanan. Kasi sa tunay na buhay, bago tayo connect ng mga load natin, so mine-make sure muna natin na yung load is balance. Hindi naman literal na equal sa isa't isa, malapit yung kanilang value. Okay? So matututunan niyo siya guys sa sa design. So kasi kapag 3-phase yung ating load, tatlo sila. Okay? So let's say dito may phase A, phase B, phase C. Okay, so dito maglalagay kayo ng mga load. Let's say dito electric fan, dito TV, dito computer. Okay, hindi kasi pwedeng nasa isang side lang o nasa isang line lang. Magiging unbalanced yung ating system. And kapag unbalanced yung system natin, may mga disadvantage na mag-a-occur sa ating electrical system. Kaya kapag nagdi-design na kayo, ang laging kino-consider kapag maglalagay ng load is dapat balance. Okay? So, okay, mas malalapit yung value sa isa't isa. Let's say dito, na-compute mong total load is 40 amperes. So, dito sa kabila, 41 amperes. Dito sa kabila, 39 amperes. Balance na din yan. Okay? Meron tayong discrepancy lang. Okay? Konti lang naman siya. Pero hindi siya masyadong nakaka-apekto sa ating system. Okay? Unlike kasi kung ito ay 300, ito 20, ito 500. Okay, kung mapapansin natin, unbalanced yung system natin. So, pangit yung design natin kapag ganyan. Okay? So, actually, madidiscuss pa din naman natin yung unbalanced system. Okay, so before yon, kailangan muna natin matutunan itong balance system. Okay? So, hanggang dyan muna yung ating discussion.